Noong unang panahon, mayroong isang kaharian na tinatawag na Berbania. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa angking kausayan, maganda ang naging pamamalakad sa Berbania. Ngunit isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang hari, ay napanaginipan niya na pinugbog si Don Juan ng 2 taksil. Malubhan ang sakit ng inyong ama. Patawag ang manggagamot. Nandito na po ang manggagamot. Ang sakit ng hari ay mabigat at maselang. May lunas mo ba ang kanyang karamdaman? Huwag po kayong mawala ng pag-asa, mahal na prinsipe. May mabisang gamot na makapagpagaling sa hari. Kailangan niyang mapakinggan ang awit ng ibong Adarna. Saan ba natin makita ang ibong ito? Nirahan ito sa bundok Tabor. Makikita niyo ito sa isang punong tinatawag na Pedras Platas. Mga anak ko, maaari nyo bang huliin ang ibon para sa akin, Don Pedro? Ano po ang aking may paglilingkod, mahal kong ama? Dahil ikaw nakatatanda, maaari mo bang hulihin ang ibon para sa akin? Isa po itong malaking karangalan, mahal kong ama. At iyon nga ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang bundok Tabor. At nang marating niya itong bundok, sa kapagudan at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ay, nakakapagod. Ito na kaya ang bahay ng ibong iyon? Ang ibon ay huminto sa pag-awit. Sa kasamaang palad, si Don Pedro ang mahihimbing, napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng Pedras Platas. Sa hindi pagkabalik ni Don Pedro, nagkagulo ang buong Berbania at ipinadala naman si Don Diego. Ito na siguro ang punong na iyon. Kaparehong kapalaran ang sinapit ng magkakapatid, nakinig ng awit at siya'y napahimbing. At sa pagkakahimbing, napatakan ito at siya'y kaawa-awang naging batong buhay din. Dahil sa hindi pagkakabalik ng 2 magkapatid, lumala lalo ang karamdaman ng hari. Ama, nais ko kayong gumaling. Kaya payagan niyo po ang hanapin ang mga kapatid at ulihin ang ibon. Umalis ang paboritong anak ng hari, kahit labag sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng 2 kapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon at hindi siya sumakay ng kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay ay saka lamang niyang kakainin ang tinapay. At nang makalipas ang 4 na buwan, isang tinapay na lamang ang natitira sa kanya. Ngunit sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang leproso. Ginoo, maawa ka. Ako po'y humingi ng kaunting pagkain lamang. Maraming salamat, Ginoo, sa inyong kabaitan. Ano po ba ang inyong pakay? At baka maaari ko kayong matulungan. Ang aking ama ay may sakit at ang tanging lunas ay ang awit ng ibong Adarna. Nauna na ang aking 2 kapatid, ngunit 3 taon na nang sila ay lumisan. Mahaba pa po ang biyahe ninyo, kaya kunin nyo na ito. Ako ho, wag na. Hindi ko na mo maaaring kunin ang aking naibigay na. Kailangan nyo po ito. Nang marating ni Don Juan ang bundok Tabor, nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ako ba'y namalikmata lamang o talagang kamukha mo ang matandang aking nilimutan? Ano ba ang iyong hangad, Don Juan? Nandito po ako upang hulihin ang ibong Adarna na makapagpapagaling sa aking mahal na ama.
Hindi madali ang inyong pakay, Don. Sigurado ba sa iyong balak? Natiis ko po ang gutom, pagod at puyat sa paglalakbay. Desididong-desidido pa ako sa aking balak. Kung gayon, ganito ang iyong gawin. Pumunta ka sa ginintuang puno ng Pedras Platas na siyang tirahan ng ibon at iwasan mo mapatakan ng dumi nito. Tanggapin mo ang mga ito. Ito ang 7 dayap na gagamitin mo sa 7 awit na mahiwagang ibon. Sa bawat pag-awit ng ibon ay hihiwain mo ang iyong palad gamit ang labahang ito at patakan ng 1 dayap. At ito naman ang ginintuang sintas na gagamitin mo panghuli ng ibong Adarna. Don Juan, ikay lumakad na sapagkat ito ang tamang oras ng pagdating ng ibon. Nang marinig itong lahat, umalis na si Don Juan upang hulihin ang ibon. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng ibong Adarna, sinusugatan niya ang kanyang palad at pinapatakan ito ng dayap. Sa sobrang hapdi, siya ay nagigising. 7 sugat ang natamo niya. Niwasan niya ang ipot ng ibong Adarna at naghintay siya na mahimbing ito. Sa pagkakahimbing ng ibon, ay tinalian niya ito at kagarang dinala sa ermitanyo. Magaling, Don Juan. Maaari mo bang kunin ang palagip na iyon? Busan mo ito ng tubig. Iyon nga ang ginawa ni Don Juan. Naging tao muli sila Don Pedro at Don Diego. Habang naglalakad sa kagubatan ang magkakapatid, ay may isang masamang balakin ang nakatatandang kapatid na sinangayunan rin ng ikalawang kapatid. Mahal kong ama, kami narito na at dala ang ibong Adarna. Nasaan si Don Juan? Ama, hindi po namin alam kung nasaan ang aming kapatid. Ngunit, narito na po kami upang ikay gamutin. Yan na pala ang ibong Adarna. Oy, Ibong Adarna, ikay kumanta na. Hindi kumanta ang ibon sapagkat napagtanto niya na ang tunay na may-ari sa kanya ay wala pa sa palasyo. Lala ang sugat mo, Don Juan. Hayaan mong gamutin ko ito. Maraming salamat po. Walang anuman, Don Juan. Dali-daling bumalik si Don Juan sa Berbanya. Ang mga paa niya ay tila lumilipad. Anong saya ang nararamdaman ang buong kaharian sa pagdating niya. Nung dumating sina Don Pedro at Don Diego, inilagay nila ang ibon sa tabi ng kanilang ama. At kahit anong gawin nila, ay ayaw nitong kumanta. Ngunit nang dumating si Don Juan, ay hindi lamang ang hari ang sumigla. Nagsimula na ding umawit ang ibong Adarna. Mahal kong anak, nagbalik ka. Ang sikat sa silanganan, ang hangin galit kung saan ito ay abaw, agos di Juan magbanlaw. Kamangalan tanaraw, lungkot mo ay mabalaw, kapag umuha. Don Pedro at Don Diego, ano bang pumasok sa isipan nyo at gawin niyon sa inyong kapatid? Bakit nagaganon? Kayong dalawa ay mga taksil. Ama, umalma ka lang. Sila ay anak mo pa din at napatawad ko na din sila. Kung yan ang inyong nais, ay patatawarin ko din sila. At ako po yung humihingi ng kapatawaran para sa kanila. Naku, nasaan ang imong Adarna? Gawa na naman siguro to ng mga kapatid ko.
Bago sumikat ang araw, si Don Juan ay umilas na upang pagtakpan ang ginawang kasalanan ng magkapatid. Nasaan ang ibong Adarna? Hindi po namin alam, Ama. Si Don Juan ang huling nagbantay kagabi. Nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam, Ama. Hanapin niyo siya! Mga bukid, bundok at burol, bawat ako'y sinalugsog ng magkapatid upang hanapin si Don Juan, ngunit sila'y walang nakita. Wala talaga si Juan. Pagod na ako. Uy, si Don Juan! Ang balon na ito ay mahiwaga. Iagis niyo ang taling ito ng dahan-dahan. Hanggat hindi pa bumaba, ay huwag na itong bibitawan. Sa ilalim ng balon ay mayroong isang mahiwagang kaharian. At sa kahariang iyon, naninirahan ang dalawang magkapatid na may bantay. Napakagandang bilibili. Mahal na prinsesa. Ang ganda mo ay nakakasilaw. Gusto kong iparamdam sa iyo ang tunay kong pagmamahal. Tanggapin mo ang aking puso. Pag ang puso ay nagtaksil ka sa akin. Hindi kita pagtatakilan sapagkat ikaw ang aking buhay. Pero may isang higante ang nagbabantay sa akin. Kailangan mo siyang matalo bago ako sumama sa iyo. Kung gayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Natapos ko na ang higanting bantay. Ngayon, bala kitang iuwi sa aming kaharian. Mo iyang gawin. Iligtas mo muna ang aking kapatid mula sa serpente na nagbabantay sa kanya. Para ito sa iyo. Sino ka at ano ang iyong kailangan? Magandang prinsesa, ako si Don Juan at ako ang maglilingkad sa iyo laban sa serpente na nagbabantay sa iyo. Walang taong matinong lumaban sa serpyenteng nagbabantay sa akin. Prinsipe, kung mahal mo pa ang buhay mo, ay umalis ka na sa lalong madaling panahon. Hindi ako natatakot sapagkat alam ko ang aking gagawin. Serpente, lumabas ka at ako iyong harapin. Don Juan, nakakahanga ang lakas at tapang mo. Prinsesa, halika na at umalis na tayo. Okay. Nako, Juan, ang aking sising ay aking naiwan. Paano na iyan? Sisi, huwag mag-alala, prinsesa, dahil kukunin ko ang iyong sising. Wag! Mga anak ko, matagal ko na kayong hinihintay. Asan si Juan? Ama, sinasalugsog na namin ang buong bundok. Ngunit hindi namin mahanap ang iyong minamahal na anak. Hindi maaari. Ama, sila po ay magkapatid na prinsesang sa balon nakatira. At sila'y niligtas namin sa kapamak. Ama, si Leonora ang aking minamahal at si Don Diego naman ang nais magpakasal kay Juana. Dunya Juana, maghanda ka na sapagkat sa ikasyam na araw ay ikakasal ka kay Don Diego. Alaga kong lobo, puntahan mo si Don Juan at siya'y gamutin at siguraduhin siya'y nasa mabuting kalagayan bago umalis. Nanumbalik ang lakas si Don Juan matapos niyang gamutin ng lobo ni Leonora. At isang araw, dalawang kasalan ang nagaganap. Sabay ikinasal ang dalawang magkapatid sa kanilang mga iniibig. Naiwan ang Birbania sa pamumuno ni Don Pedro at Doña Leonora. At bumalik naman sina Don Juan at Doña Maria Blanca, kaharian ng Reino de los Cristales upang doon magsimula ng bagong buhay. At diyan nagtatapos ang makulay na buhay ng tatlong magkakapatid.